Hello guys! Sana masarap ang gising at ulam natin lahat today. So, samahan nyo kami mag-ikot dito sa Busan. Ang first stop namin is Hinol Culture Village. Medyo mainit guys dito sa Busan. Isa siyang colorful village na puno ng cafes, restaurants, at iba't ibang cute na shop. Tara, explore natin! So, pasensya na kayo kung konti lang yung mga video ko dito sa village na to. Sobrang init kasi talaga nung araw na yan, kaya hindi rin ako masyado nakakapag-film. After namin maglibot, nag-lunch muna kami. Syempre, samgyupsal na naman, hindi talaga mawawala yan sa trip namin. Nagkape na rin kami ng mabilisan. Tapos, nag-Uber na kami papunta sa Blue Line Park kasi yun na yung next stop namin. So ayan, nandito na kami. Isa ito sa mga sikat na tourist spot sa Busan. Dito kasi pwede kang sumakay ng sky capsule o beach train habang dumadaan sa baybayin. Habang nasa biyahe ka, tanong mo yung napakagandang view ng Isi, mga cliffs, beach at colorful na paligid. May iba-ibang station din kung saan pwede kang bumaba para maglakad, magpa-picture o mag-cafe hopping. As you can see, dito bumaba sila para pumunta dun sa glass bridge at magpa-picture. After nun, naglakad kami papunta sa next station. Doon naman kami dumiretso sa sikat na spot na inspired sa Slam Dunk, yung crossing sa tabi ng dagat na dinadayo ng maraming tourists. Nadaanan din namin itong Sun Festival. Ang lalaki ng mga sun sculpture at sobrang detailed ng pagkagawa. Ang talino binang gumawa. After noon, dumiretso kami sa Hyundai Traditional Market para mag-snack. Ang daming street food choices doon, kaya tikim-tikim lang kami na kung ano-ano. So, ayun nga, may kukwento pala ako. After namin mag-dinner, lumabas pa kami para maglakad sa beach. Ang dami ko pang energy noon, mga be. Nag-TikTok pa nga kami. Pasensya na kayo kung ang kulit ko sa mga clips na yan, ha. Ganyan talaga ako in real life. Nako, wala na rin kasi kaming kasama noon. Kaya, kung ano man yung napapanood nyo dyan, yan talaga yung totoong ako. Huwag nyo na akong i-judge. Ayan, tumabling po nga si Baklami. Pasensya na kayo dyan. So, balik tayo sa story. Konti lang kami lumabas kasi si Ibil at yung iba naming kasama tulog na sa hotel. So, habang naglalakad kami, may isang lalaki na paulit-ulit na lumapit sa amin. Nung una, akala ko wala lang, pero napansin ng ate ko na parang sinusundan na kami kaya sinabi niya, umuwi na kami. Ang sabi niya, gagawa niya daw ng ribbon yung dalawa kong pamangkin. Ang plano ko pa nga, wag muna kami dumiretso sa hotel para makita kung sinusundan ba talaga kami. Lumiko kami pero lumiko rin siya. Tumawid kami, tumawid din siya. Kaya nagmamadali na kaming bumalik sa hotel. Pagsakay namin ng elevator, paglingon namin, nakita pa rin namin siyang nakatayo at nakatingin sa direction namin, B. Nakaupo kami dyan kasi kitang-kita sa labas yung elevator. Medyo creepy na rin kasi yung lalaki. Alam nyo ba, may hawak siyang parang cutter o gunting na matalas. Tapos talagang ini-insist niyang bigyan ng red ribbon yung dalawa kong pamangkin na babae. Doon na talaga kami kinabahan. Syempre, puro bata kasama namin. Pagdating namin sa accommodation, nilak na namin lahat ng pinto. Tapos maya-maya, may 2 beses pang nag-doorbell. Ginising na namin yung kasama naming lalaki para tingnan kung ano yun. Pagbukas namin, may pagkain lang na iniwan sa labas ng pinto. Hindi namin ginalaw. Tinalang ka mo, last day na namin kasi nakareceive pa kami ng Amber Alert tungkol sa isang nawawalang babae sa area. Hindi ko alam kung coincidence lang ba lahat na nangyari. Pero syempre, nakakadagdag talaga sa kaba namin. Hindi na ako nakatulog buong gabi niyan, B. Narangan ko pa yung pinto ng mga maleta at upuan para kahit papano. Kampante akong marinig kung may gagalaw talaga. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Bukas ulit!